ngayon guys, tatalakayin naman natin ang mga operasyon sa function. Meron tayong addition, subtraction, multiplication, at ang pinakahuli ang division. So, tayo muna ay magsimula kung ano nga ba ang operation in function. Operational function typically refers to a function that performs a specific operation on one or more input values to produce an output. These functions can involve basic arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, as well as more complex operations like exponentation, logarithms, trigonometric functions, and so on. Sa addition, ilista muna natin ng example. 2x minus 4 plus yun yung gagamitin natin sa sign ng addition. At 5x plus 3 naman sa g. So, ngayon naman, magpo-proceed na tayo sa solving. Ano nga ba ang gagawin natin? I-bring down muna natin ang 2x plus yung 5x para mas madali nating ma-identify kung ano yung magkakaparehas na ating isa-solve. Depende po yun sa inyo kung saan kayo mas madadalian. So yan, isolve na natin. 2x plus 5x equals 7x. And negative 4 plus 3 is negative 1. So, dito naman tayo sa subtraction. Ngayon naman, kagaya ng addition, isusulat lang natin sila ulit. Ngunit pwede natin tong gamitin ng may parenthesis para mas ma-identify natin kung ano yung gagawin. So, 2x squared plus 2x minus 3 parenthesis. Yung minus po, wag kakalimutan, x minus 2. So, yan. Pagkatapos nyan, i-rewrite naman natin siya at tatanggalin na natin yung parenthesis. Magiging 2x squared plus 2x minus 3 minus yung nasa sign kanina and x minus 2. Ngayon naman, isasolve natin yung may magkakaparehas. So, yung 2x squared, since wala namang number na may exponent dyan, ikakopy lang po natin siya. Pagkakopy natin, 2x may kaparehas ba sa? Yes po ang x. So, ima-minus lang po natin dyan. 2x minus x equals x. And yung 3, negative 3 and negative 2 is magiging negative 5 po. Kasi pag pinagsama po natin at negative, ipag-add lang po siya pero negative pa din ang sagot. Ngayon naman, ang ating multiplication. Paano nga ba ito gagawin? Siyempre, una, i-rewrite muna natin siya as naka-parenthesis para po magamit natin ang tinatawag na FOIL method. What is FOIL method? F sa first, so ipagta-times lang po natin siya. And O sa outside, ipagta-times din lang natin siya. And I sa inside, which is 1 times 2x is 2x. And L as the left side is negative 1. So, proceed na po tayo sa computation. Kagaya na sabi ko kanina, pag walang kaparehas, ay i-rewrite lang po natin siya. So, magiging 10x squared. At pag may kaparehas naman, isosolve po natin. Negative 5x plus 2x equals negative 3x po. Ngayon naman, yung 1 wala namang kaparehas, i-bring down na lang po natin. So, yan na po yung sagot. Dadango naman tayo sa pinakahuli, ang division of the function using syntactic division. So, first, ano ang gagawin? So, nakalagay dyan, yung nasa pinaka-denominator, ipapalit na lang po natin ang sign at ilalagay po natin sa pinakataas. At yung mga nasa numerator naman po, ilalagay lang po natin ang mga variable na ginamit, hindi na po kasama ang mga exponent. So, isusulat lang po natin siya.
Huwag pong kakalimutan ang sign. Kung may nakikita po kayong sign, huwag natin pong kakalimutang isulat. Sapagkat pag nakalimutan po natin, maaari pong magbago ang sagot. So, first, ito na ang gagawin. And guys, laging tatandaan na pag ang exponent po ay hindi sunod-sunod, kailangan po natin maglagay ng 0. So, pagkatapos yan, i-bring down lang po natin ng 3 para po may times natin siya sa nilagay nating denominator kanina. 3 times 4 is 12 po. So, ilalagay lang po natin saan. Magkamali lang po, pero doon po yan sa negative 2 ilalagay. Sa kasunod po lagi na number. So, negative 2 plus 12 is positive 10. Ngayon naman po, ipagta-times naman po natin siya. 10 times 4 equals 40. Ipag-add po ay 40. Ganun ulit po. 40 times 4 is 160 po. Isusulat lang po natin siya. And then, add po ulit. Paulit-ulit lang po yun. So, negative 150 plus 160 is 10 po. Ngayon naman po, i-rewrite na po natin siya. Lagi po nating tatandaan. Pag po isusulat na po natin siya, hindi na po yung exponent na 3 yung gagamitin natin. Mababawasan na po yun ng isa. So, ang nakalagay po dyan ay 3 squared na po plus 10x plus 40 plus 10. Hindi po natin siya pwedeng isulat na plus 10 kasi po magkakaroon po siya ng remainders. So, ang ilalagay po natin ay 10 over yung ating denominator kanina na x minus 4. So, yan na po ang sagot. Lagi pong tatandaan na pag may remainder lang po, ganyan po ang magiging sagot. So, yun guys, dadako naman tayo sa composition ni na function. So, sinasabi dito, it's like a function chain. This method links functions together where the output of one function feeds directly into the next. So, paano nga ba natin to isi-solve? So, pag ang nakita po natin ay f ang nauna, ibig sabihin lang yan, ang example po sa f, ang papasukan natin ng g. I-replace po natin yung x ng g. So, ilalagay po natin yung example sa g, yung 3x plus 5. Plus po yan. Sorry po. Tapos yun po, ilalagay lang po natin yung negative 5. Pagkatapos po nyan, pagsusolve naman po natin, 2 times 3x equals 6x. 2 times 5 is 10. So, may ilalagay lang po natin yung negative 5 kasi hindi naman po siya kasama sa parenthesis. So, yon pag walang kaparehas, i-rewrite at kapag may kaparehas, ay isusolve. So, yan na po ang sagot. Huwag po nating kakalimutan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan na nga po, pag ang nauuna po ay F, sa F po natin ilalagay yung G. Pero pag G naman yung nauna, sa G po natin ilalagay yung F. Hindi po siya pwedeng magkabaliktad kasi maaari pong mamali ang sagot nyo. At yun po. So yan, sa 3x plus 5 natin ilalagay ang f of x. So, kagaya ng ginawa ko kanina, ito times lang natin siya. 3 times 2x is 6x. 3 times negative 5 is negative 15. Plus 5 po yung kanina. Yung nasa, ano po, basta yun. Plus 6x minus 10, yan na po yung sagot. Ano naman ang ating gagawin kung ganito ang inyong makakasalamuha? Diba? Parang, oh my God, it's so hard. Lagi po natin siyang titignan kasi nga po, sabi ko nga kanina, baka po tayo magkamali. Pag ganyan po, ibig sabihin, same lang po na gagamitin natin na example, f and f. So, ilalagay po natin yung f sa sarili niya. So, papalitan lang natin yung 2. Papasok natin yung 2x minus 5, tapos yung minus 5. Tapos, kagaya nun, susolve lang po ulit natin. 2 times 2x equals 4x, 2 times negative 5, negative 10, and negative 5. So, ngayon, kakopy lang natin yung hindi pwedeng isolve. So, 4x, negative 10, negative 5 is negative 15. Yan na po yung sagot.